Samantala, sabik at puno ng pag-asa sina Kinju, Lu Hao, at Bayo Wang na makita ang pambihirang eksperto na namumuhay bilang isang ordinaryong mortal. Ngunit hindi ito napansin ni Lin Fin sa sobrang galit na katikim ito ng malutong na sampal at napasigaw siya kay Blackie tinatanong kung hindi ba talaga ito nakarinig sa kanya. Nasa paanan ni Lionfen si Blackie ngunit galit na galit pa rin si Lionen kaya't nag-cruise lamang ito ng mga braso at sarkastikong sinabi na ang alam lang ni Blackie ay ang paglilinlang. Sa sandaling yon napatigil sila Hao sa takot, damaloy ang pawis sa kanyang mukha habang tinatanong ang sarili kung anong uri ng mataas na antas na eksperto si Lionfen para basta-basta lang tratuhin ang isang immortal na aso na para bang isang karaniwang hayop. Nagulat din si Buang na mutla ang kanyang mukha habang sinasabi niya kay Lia kung gaano naibulong ni Buang na kahit ang kanilang sariling Panginoon ay maaaring hindi kainang saluhin ang hampas ng paa ng immortal na aso na tila ba kayang takpan ng buong kalangitan ngunit hindi sumang-ayon si Kenjo. Sa seryosong tinig ay sinabi niyang minamaliit lang ni Buang ang kanilang Panginoon. Ang kanilang Panginoon ay walang iba kundi ang sekta master ng 1G, isang immortal na sekta dahil dito tiyak na kakayanin itong saluhin ang hampas ng paa ng aso. Gayunman dagdag pa ni Kenjo siguradong kailangan itong magpahinga ng ilang buwan upang tuluyang makabawi mula sa pinsala. Samantala hindi na pinansin nila Hao ang kanilang usapan at nanatili siyang tahimik. Habang nakatitig ng mabuti kay Lionfen, inilagay nila Hao ang kanyang kamay sa kanyang baba. Napansin niya agad na may mali. Walang kahit anong bakas ng spiritual power na nanggagaling kay Lionfen. Gayunpaman habang nilalaro at pinipisil ni Lionfen ang mukha ni Blackie na para bang ordinaryong aso lang ito lalong tumibay ang kutob ni Hao kahit anong anggulo ang tingnan ko walang duda siya ay isang immortal bulong niya sa kanyang sarili. Sa wakas lumingon si Lionfen at doon niya lamang napansin ang tatlong cultivator na kanina pa nakamasid kasabay nito humarap din si Blackie sa kanila. Namula ang kanilang mga pisngi puno ng kaba at pagkailang. Pan ng kasab-ikan si Lionfen nang hawakan niya ang kamay ni Hao. Nagpakumbaba itong ngumiti at nagpaumanhin. Pasensya na, baka nagdulot ng abala sa inyo ang hanggal kong aso, saad niya, sabay bahagyang yuko ng ulo. Pagkatapos ay buong puso siyang nagpasalamat sa kanila. Maraming salamat sa inyo kayo ang mga bayani na tumalo sa halimaw at nagligtas kay Naan noong araw na iyon dahil sa inyo muling nagkaroon ng kapayapaan ang bumagsak na bayan. Habang nagsasalita si Lionfen kumunat ang noo ni Hao kita sa kanyang mukha ang pagkagulo ng isip paulit-ulit niyang inuusal sa loob ng kanyang utak ang pangalan Lion Nayan bakit parang pamilyar. Samantala patuloy pa rin si Lionfen sa pagkamot sa likod ng ulo at pakikipagkamay na tila walang kamuwang-muwang tahimik na napagtanto ni Hao na ang pangalang Nyanfen ay sumisimbolo sa alaala ng mortal na buhay ng isang tao na mangha siya sa lalim ng kahulugan ng pangalan at kinilala ang karapat-dapat na halaga nito bilang isang dalubhasa. Naramdaman niyang nagkaroon siya ng kaliwanagan at hindi na siya nagulat na itinatago ni Lionfen ang kanyang tunay na katauhan bilang isang ordinaryong tao. Bigla namang hinawakan ni Hao ang ulo ni Kinjo at pinilit siyang yumuko na labis na ikinagulat nito pagkatapos yumuko rin si Hao kay Lionfen at sinabi, ikinagagalak kitang makilala. Samantala nakapikit at maayos na yumuko si Buas Wong kay Lionfen habang ipinapakilala niya ang kanyang mga nakatatandang kasamahan. Pagkatapos tiningnan niya si Lionfen at ipinakilala ang sarili bilang Buas Wong anak ng punong maestro ng 1G, isang immortal na sekta at sinabi na tila kapalaran na nagtagpo sila sa araw na yun ngunit sa pagkadismaya ni Buas Wong. Hindi pinansin ni Lionfen ang kanyang alindog habang naglakad siya at sinimulang suriin ang patag na Lord Leopard na nakahandusay sa lupa. Humingi siya ng pahintulot na masusing tingnan ang hayop. Naguluhan ng tatlo nang ituro ni Lionfen ang Lord Leopard at sabihin sa kanila na sa kanyang nakaraang buhay, ito ay isang protektadong hayop. Biglang may napansin si Lionfen, isang gintong kwintas ang kanyang nakita at tinanong niya ang mga cultivator kung ano ito. Lumapit ang tatlong cultivator at ngumingiti si Hao na nakakuha ng perpektong marka sa pagsusulit sa teorya ng 1G at immortal na sekta at ipinaliwanag niya na ito ay isang demanda ng halimaw na leopardo para sa isang makapangyarihang halimaw tulad nyo. Napakahalaga ng demanda nito kung gagamitin para palakasin ang paglilinang. Maaari nitong itaas ng hindi bababa sa 3 antas ang antas ng realm. Habang lumulutang ang demandan sa harap ni Lionfen kumislap ang kanyang mga mata sa paghanga. Nakita na lamang niya ito sa isang palabas sa TV noong nakaraang buhay ni pagkatapos ay sinabi niya na ang orihinal nito ay napakahalaga. Lumiko si Lionfen kay Buang nagulat siya nang hawakan ni Lionfen ang kanyang kamay at nilagay ang demandan sa kanyang kamay. Sinasabing dapat niya itong ingatan ng maayos at huwag hayaang lumutang lang sa paligid. Sumilay ang mukha ni Buang
nang mapagtanto niya na ibinigay ni Lionfen sa kanya ang Demon Dan, ngunit sumingit si Lahao at sinabi kay Lionfen na ang pagkatalo ng halimaw na leopardo ay puro swerte lamang, kaya hindi nila inaasam na mapunta ito sa kanila. Nalito si Lionfen sa sinabi nito, ngunit may matibay na tingin sa kanyang mukha. Sinabi ni Lionfen na ang Demon Dan ay natural na kanila dahil lahat sila ang nakipaglaban at nag-api ang halimaw na lula si Buang nang marinig ang sinabi ni Lionfen. Ngumiti si Lionfen nang tila walang kamalay-malay sa harap niya habang pinag-iisipan ni Buang at naisip na sinusubok siya ni Lionfen kung tapat siya kung kukunin niya ang Demon Dan, parang mamamatay na rin siya. Nakakunot ang kanyang noo. Nakataas ang dulo ng kanyang bibig at napuno ng luha ang kanyang mga mata habang iniisip kung paano niya kayang pakawalan ang Demon Dan. Ngunit kailangan niya itong gawin. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Buang tungo sa pagiging mapagpakumbaba habang hinarap niya si Lionfen at nag-alok na hinayaan niya si Lionfen na panatilihin ang Demon Dan, ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap nang biglang tumahol si Blackie. Nalito si Lionfen at tumingala siya kay Blackie, na patuloy na tumatahol. Iwinagayway ni Blackie ang kanyang buntot at namula habang nakalabas ang dila, nang sa wakas ay naunawaan ni Lionfen ang gusto nitong ipahiwatig. Ipinagmamalaki ni Blackie ang kanyang sarili habang nakaharap sa tatlong cultivator habang ipinaliwanag ni Lionfen ng malinaw ang kanyang ideya. Ang kanyang plano ay kunin ng tatlong cultivator ang Demon Dan habang sila naman ay magpapanatili ng katawan ng halimaw. Panatilihin nila ang katawan ng halimaw na leopardo sapagkat nais nilang matikman kung ano ang lasa nito. Nang sinabi ni Lahao na susundin nila ang sinabi ni Lionfen ng may paggalang, napangiti siya at si Kino sa pag-iisip na lutuin ang karne ng leopardo, samantalang nagdiwang si Bisu Wang dahil ang Demon Dan ay mapupunta sa kanya. Tuwang-tuwa si Lionfen at sinabi kay Blackie na siya ang bahala sa pagdala ng katawan. Natigilan si Blackie sa biglaang tungkulin at napatingin sa tatlong cultivator, ngunit ngumiti siya nang nakatago ang saya. Kahit hindi nagsalita si Blackie, naintindihan ng tatlong ito ang ibig niyang ipahiwatig at nagulat silang lahat. Nagsimulang lumubog ang araw habang ang grupo ay naglalakbay sa kagubatan. Bitbit ni Tanga ang katawan ng halimaw na leopardo. Kahit na mapatla ang kanyang mukha at halatang pagod na pagod, sinabi pa rin niya kay Lionfen na huwag mag-alala dahil malakas daw ang kanyang pangangatawan at iginigiit niyang siya na ang magdadala ng katawan para rito. Samantala magaan lang na karga-karga ni Lahao sinaanin sa kanyang mga bisig. Nasa likuran naman niya si Kinjo na halatang hirap na hirap at parang mamamatay na sa pagod, ngunit pilit pa ring nakikiusap kay Lionfen na huwag pahirapan ang kanyang alaga. Si Lionfen naman ay nagkamot ng batok ng alanganin. Habang tinatanggap ang pagpupumili ni Kinjo, nagpasalamat siya. Paglapit naman ni Buang na may masiglang ngiti, tinanong niya si Lionfen kung nakapunta na ba ito sa Wanjian Immortal Sect at inalok siyang dalhin doon sa susunod dahil ang pinuno nito ay ang kanyang ama. Napaisip si Lionfen kung lahat ba ng mga immortal cultivators ngayon ay ganito na kabait. Ngumiti siya ng kontento at naisip na marahil ay napadpad siya sa isang maayos at mapayapang mundo ng immortal cultivation. Pagbalik nila sa bayan, sinalubong sila ng mga tao na may ngiti at galak. Lahat ay natuwa na makita ang kanilang pagdating. Tatlong makapangyarihang immortal masters ang bumalik kasama si Lionfen at kasama rin nilang ligtas na naibalik si Naan. Agad na tumakbo si Naan papunta sa kanyang ina habang tinatawag ito at agad naman siyang sinalubong ng kanyang ina na halos maiyak sa tunatuwa si Lionfen na ligtas ang lahat. Samantala si Auntie Jiang ay humagulgol sa saya habang mahigpit na niyakap si Naan. Isa sa mga kababaihan ang nagpasalamat kay Lionfen, ngunit agad niya itong itinama at sinabing wala naman siyang nagawa. Ang tatlong cultivator daw ang tunay na tumulong at lumigtas. Ang mga cultivator ang siyang pumatay sa halimaw. Dahil dito nagsimulang mag-abot ng maliliit na regalo ang mga tao ng bayan kina Buas Wong at Kinjo, ngunit magalang nila itong tinanggihan. Samantala si Lahao ay lihim na tumingin kay Lionfen, naguguluhan kung bakit hindi ito handang tumanggap ng papuri kahit pa ibinigay niya na nga ang Demon Dan sa kanila. Biglang itinuro ni Lionfen ang tatlong cultivator at sinabi na siguradong pagod na sila kaya inimbitahan niya ang mga ito sa kanyang tahanan upang tikman ang karne ng leopardo. Nabigla ang tatlo nang marinig nilang banggitin niya ang karne ng halimaw, ngunit sa huli ay masaya nilang tinanggap ang imbitasyon. Tinanggap nila ang imbitasyon ni Lionfen pagkatapos nilang dumaan sa kakahuyan. Narating nila ang tirahan ni Lionfen kung saan naghihintay si Shoy sa may pintuan at agad na sinalubong ang kanyang amo. Paalala, pagkatapos ng ilang episode nito ang pangalan ni Shoy ay nag-iiba na dahil tatawagin na itong robot. Nagulat ang tatlong cultivator nang makita nila si Shoy at agad nilang inisip na isa itong espiritual na robot. Agad namang ipinaliwanag ni Lionfen na si Shoy ay hindi espiritual na robot kundi isang maliit na trick lamang nang maramdaman niya ang pamilyar na sitwasyon. Napakamot si Lionfen ng ulo,
Naiinis sa ideya na palagi na lang niyang kailangang ipaliwanag ang trick na yun tuwing may bisita siya. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang tatlo sabay kumpas ng kamay at sinabing halina kayo malugod kayong tinatanggap dito. Ngunit nanatiling nakatayo at tulala ang tatlong cultivator. Parang natigilan sa kanilang nakita. Si Buas Wong pa ang unang nagtangkang magbahagi ng opinyon. Tinangka sanang ibahagi ni Buas Wong ang iniisip niya kay Lahao ngunit pinutol siya nito at sinabing alam na niya kung ano ang sasabihin niya ang pagtawag ng lalaking iyon sa isang espiritual na robot na may espiritual na intelihensya bilang isang simpleng freak lamang ay nangangahulugang sa paningin ng isang makapangyarihang tao na gaya niya. Ang espiritual na intelihensya ay isang maliit na bagay lamang. Pagpasok nila sa bahay ni Lionfen na natiling matigas at seryoso ang tatlo habang nakaupo sa kanyang sala. Napansin nila na lahat ng bagay sa loob ay nagpapakita ng sukdulang kasakdalan pagdating sa mga parisukat at bilog. Napansin din nila na ang sahig ay mas makinis pa kaysa sa isang tansong salamin. At napako ang kanilang mga ekspresyon sa pagiging seryoso dahil ang mga upuang inuupuan nila ay napakalambot na para bang hinahawakan mismo ang kanilang mga puwit. Kumunat ang noo ng tatlo. Puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha nang mapagtanto nilang tunay silang nasa mundo ng mga big shot. Gabi na rin noon nang pagsilbihan sila ni Lionfen ng tsaa at binanggit niyang dahil nakatira siya sa isang liblib na lugar bihira lamang siyang magkaroon ng mga bisita. Sinabi pa niya na hindi na kailangang maging alangan ang tatlo at dapat isipin na parang bahay na rin nila ang lugar na yun, subalit na natiling tensyonado ang tatlo habang nakaupo at butil-butil na pawis ang tumutulo sa kanilang mga mukha. Nagpasalamat ng may kaba si Lahao at pinuri kung gaano kaganda ang pagkakaayos ng bahay. Hindi na malaya ni Lionfen ang kanilang pagkailang. Nakatayo siya roon na nakapamaywang at nakangiting labis na ipinagmamalaki ang estilo ng kanyang dekorasyon, isang bagay na nagmula pa sa kanyang nakaraang buhay. Alam niyang kahit na ang kanyang mga panauhin ay mga walang hanggang nilalang kahit na mga makapangyarihang cultivator, ang tatlo hindi pa sila nakakita ng ganoon kamoderno at kapino. Nagulat si Lionfen nang biglang magsalita si Kinju. Kinakabahang itinuro ang isang bagay at nagtanong kung ano yun. Ang tinutukoy niya ay ang aparato na nasa tabi ng sopa, mayroong lead screen na nagpapakita ng temperatura at iba pang numero. Sina Lahao at Buang ay agad na napatingin kay Kinjo, sapagkat siya ang nagtatanong ng nais din nilang malaman. Ipinagmamalaki ni Lionfen na sinabi na yun ay isang air purification humidifier at ang gamit nito ay gawing mas sariwa at malinis ang hangin sa paligid. Labis na nagulat si Kinjo sa sagot ni Lionfen kaya't napabulalas siya na ang aparatong yun ay hindi lamang nagpapasariwa ng hangin kundi higit pa roon. Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin dahil bigla na lamang bumagsak ng buong drama si Lahao sa kandungan niya at sinabing aksidente lang siyang nadapa. Na inis si Kinjo at tinanong kung paano siya matatalisod gayong nakaupo naman siya. Mabigat ang aura ni Lahao nang dahan-dahan siyang umupo muli. Dahilan para kabahang tawagin siya ni Kinju. Nanginginig at pawis na pawis si Lahao habang nakakunot ang mukha sa takot. Saka tinanong si Kinju kung nababaliw na ba siya. Ipinaalala niya rito ang sinabi ni Blackie na nais lamang ni Lionfen na mamuhay bilang isang ordinaryong mortal kaya dapat nila itong ituring na isang hindi matatawarang makapangyarihang nilalang. Pagkasabi ni Lahao na kung sinabi ni Lionfen na ang aparatong yun ay nakapagpapasariwa ng hangin ibig sabihin yun lamang ang tungkulin nito, agad na tauhan si Kinju nanlaki ang mga mata niya sa pagkabahala at napagtanto niyang naging pabaya siya. Samantala si Lionfen ay nagtanong, sinabi ni Kinju. Umayos ng upo si Lahao, nakapulupot ang mga braso habang si Kinju naman ay nagkamot ng batok, pilit na nilulusutan ang sitwasyon at nagsabing oo nga, tunay na parang sariwang hangin para sa amin. Tumawa si Lionfen at sumang-ayon sa sinabi ni Kinju. Pagkatapos ipinagmalaki niyang may isa pa siyang gamit, isang water purifier na ginagamit para linisin at gawing dalisay ang tubig sa bahay. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagpindot ng isang button at agad na bumuhos ang tubig papunta sa hawak niyang tsarera. Habang ibinubuhos ni Lionfen ang mainit na tubig sa mga tasa, sabay-sabay na yumuko ang tatlong kultibador. Sinisinghot ang halimuyak na kumakalat mula rito. Pan sila ng kagalakan, worrybay, nakadama sila ng diwa ng espiritual na tubig mula sa simpleng inumin ang banal na bagay. Nang makita ni Lionfen ang kanilang reaksyon, ngumiti siya ng maliwanag na tuwa na nagustuhan nila ang kanyang inihain. Habang papalabas siya ng pinto, sinabi niyang siya mismo ang magluluto sa likod bahay, at kung gusto pa nila ng tsaa, maaari na lang silang magbuhos para sa kanilang sarili. Nagkupit ng kamao si Lahao bilang tanda ng paggalang at humingi ng paumanhin kay Lionfen dahil sa abala. Katabi niya, nakangiti rin ng maliwanag sina Kinju at Buang. Pinanatili nila ang parehong ngiti hanggang sa marinig nilang sumara ang pinto. Kaagad na nagdilim ang kanilang mga mukha. Naisip ni Kinju ang kanyang naging kapabayaan kanina.
Habang sinabi naman ni Lahao na tila napakaganda ng pagkatao ni Lionfen ngunit pinaalalahanan siya ni Buang na maging maingat dahil kung ma-provoke niya si Lionfen, hinding-hindi siya ipagtatanggol nito. Pumikit si Lahao at pinakamalaking biyaya sa kanilang buhay ang maging kaibigan si Lionfen. Mariin niyang binalaan si Kinjo na huwag itong mambastos o gagawa ng bagay na makaka-offend sa kanya. Tahimik namang sumang-ayon si Buang, nakapikit at nakapamewang sa tabi ni Lahao. Hindi nila namalayan na nakatayo na si Kinjo mula sa kanyang upuan. Lumapit ito sa tabi ng water purifier habang may hawak na isang balumbon dahilan upang mamangha si Lahao. Kaagad niyang tinanong si Kinjo kung nakikinig ba ito at pinaalalahanan na huwag basta-bastang gagalawin ang mga gamit ni Lion nang walang pahintulot. Ngunit kalmado lang si Kinjo at sinabi kay Lahao na huwag siyang magalit. Tiniyak niya na dahil binigyan siya ng utos hinding-hindi siya kikilos ng padalos dalaw. Pagkatapos ay itinuro niya ang basurahan sa kanyang harapan at sinabi na nakatayo. Ang balumbon ay itinapon lamang roon, kaya't mukha itong parang basura. Sa kabila ng pagtitiyak ni Ko, nanatiling kabado si Lua habang iniabot ang kamay at sinabihan siya na dapat pa rin siyang mag-ingat ngunit hindi pinansin ni Kim Joo ang kanyang babala at nagtanong kung dapat ba nilang buksan ang balumbon at silipin ito. Nabahala si Lahao sa mungkahi ni Kino. Tinanong niya kung paano niya naisip ang ganoon at pinagalitan siya. Itinatanong kung yan ba ang nararapat gawin ng isang kultibador. May isang kamay na nanginginig habang binubuksan nila ang balumbon at may isang nagsasabi pa na mag-ingat sila. Si Lahao ang kabadong nagbubukas ng balumbon, nakataas ang mga manggas at nakatali sa ilalim ng kanyang kilikili samantala nanginginig sa pananabik si Biluis Wong sa tabi niya at si Q naman ay nasa kabilang gilid. Tila walang pakialam at nakatutok lamang sa balumbon. Biglang lumaki ang mga mata ni Lahao sa gulat nang may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Sa isang iglap, nagbago ang tanawin. May isang tao na naglalakbay sakay ng bangka sa pagitan ng malalaking bundok at ilog. Napansin nito ang isang bagay, agad niyang hinugot ang kanyang espada. Tumalon siya mula sa bangka at agad na umatake sa taong nakatayo sa gilid ng ilog. Ang taong yun ay tumapak sa ibabaw ng tubig upang magkaroon ng dagdag na puwersa. Ang taong nakatayo sa pampang ng ilog ay si Liu Hao. At nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang biglang tumagos ang espada sa kanyang katawan at napadpad sa kanyang tabi ang tao ng sobrang bilis na wala siyang oras para makari. Habang unti-unting bumabagsak ang mga dahon sa paligid niya, nanlaki pa rin ang kanyang mga mata sa pagkabigla nang mapagtanto niya na yun pala ang realm ng isang makapangyarihang espadachin na nakapaloob sa ipinagbukas nilang painting. Biglang nanghina si Liu Hao na wala ng malay at hindi makapagsalita kaya paulit-ulit siyang tinatawag ng kanyang mga kasamahan. Sa huli nagising din siya sa realidad nang patuloy siyang tinatawag ng mga ito. Agad na lumapit si Buang, bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata at tinanong siya kung ano ang nangyari sa kanya at kung nawalan ba siya sa sariling pag-iisip, ngunit sinabi ni Lahao na ayos lang siya. Samantala nanginginig si Kenjo sa kanilang likuran habang paulit-ulit na nagpapaalala na mag-ingat at huwag masira ang painting. Habang patuloy na bumabalot ang aura ng tanawin mula sa painting, ipinaliwanag ni Lahao na sa isang sulyap lang ay agad siyang nahigop papasok sa loob nito, isang lugar na pan ng kalungkutan, lamig at takot. Tumingin din si Buso Wang sa pinta at nang balutin siya ng aura ng tanawin, sinabi niya na naramdaman din niya ang kaharian ng isang dalubhasang mandirigma na nakapaloob sa pinta. Ang mandirigmang may suot na kasuutan ay patungo na sana sa isang tunggalian. Napansin niya na may isang tao sa pampang at sa isang mabilis na atake ay tinuhag niya ito ng kanyang espada. Samantala, si Kino ay nagkamot ng ulo sa kalituhan at tinanong ang dalawa kung ano ang kanilang nakita. Kung ano ang pinag-uusapan, lubhang nagtaka si Buang kung bakit hindi niya naramdaman ang ganoong kalakas na kaharian ng isang mandirigmang espada, dahilan para pagdudahan niya kung tunay pa bang disipulo siya ng 10,000 espadang mangkukulam. Lumapit naman si Lahao kay Kino at marahang tinapak ito sa balikat at sinabi na ang pinagsanayang espada ng 10,000 espadang mago ay napakasensitibo sa larangan ng isang mandirigmang espadachin, ngunit dahil mahina si Kino sa pagkatutulikas lamang na mas mabagal siya pagkarinig nito, napapikit ang mga mata ni Kinjo at itinuro ang sarili. Kinu-question si Lahao kung bakit niya sinabing mahina siya sa pagkatuto gayong mataas naman ang kanyang marka sa teorya. Samantala sinabi ni Biu Huang na hindi siya sigurado ay humingi ng kapatawaran kung bakit itinapon ni Lai Nianfen ang napakahalagang mga kayamanang iyon at tila sakto bumukas ang pinto sa kanilang likuran at pumasok si Lin Fin. Casual siyang nagtanong kung yun ba ang kanilang pinag-uusapan, dahilan upang mapansin nilang nasa silid na pala siya. Habang hawak pa rin ang scroll sa kanyang kamay, agad na yumuko si Lahao at nagbigay galang sa pamamagitan ng pagkupit ng kamao kay Lionfen.
Buong pag-amin niyang sinabi na nahawakan nila ang kanyang mga pag-aari ng walang pahintulot, at anak ko ang kasalanan na yun bilang kanilang kabastusan, kaya sila. Nakilala ni Linfin ang scroll na nasa kamay niya at bahagyang nagulat. Ipinulupot ni Lion ang kanyang mga braso at medyo nahihiya pang sinabi na iyon ay isa lamang burador ng kanyang pagpipinta na ginawa niya ng basta-basta at hindi sumasalamin sa tunay niyang antas kaya niya iyon itinapon. Napatitig lamang sila Hao at buang kay Lionfen, tila nabigla at hindi makapaniwala sa narinig na ang ganoong obra ay isa lamang burador. Samantala si Kino naman ay naguguluhan at iniisip kung galit ba si Lionfen habang si Lahao at Buang ay halos nabuka ang bibig ni Lahao at Buang sa matinding pagkagulat nang mapagtanto nilang ang isang simpleng burador ay naglalaman na ng dakilang realm ng isang mandirigmang espada samantala. Iba naman ang naging conclusion ni Kino iniisip niya na galit si Lai na Enfen at hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Nanginginig siya habang halos maiyak, at muling nagbigay galang sila Hao kay Lai na Enfen sa pamamagitan ng pagkuyom ng kamao at magalang na nagtanong kung maaari ba nilang makuha ang napakahalagang burador dahil yun naman ay tinuring lamang na draft. Sa pagkarinig ni Luhas ng kahilingan tila tinamaan ng pana ang puso ni Lionfen, at ngumiti ito ng maliwanag habang tinatanong sila kung nagustuhan nila ang pagpipinta. Dahil sa sobrang pagkailang, kinamot niya ng awkward ang kanyang sentido at umiwas ng tingin sinabi niya na kung nagustuhan nila maaari nila itong kunin bilang siya ay natuwa at bahagyang nahihiya nagsimula siyang magbulalas tungkol sa kung paano walang nakaka-appreciate ng kanyang mga pintura simula noong tinuruan siya ng sistema kaya natuwa siya na may ilang tao na nagustuhan ang kanyang gawa. Hindi na niya natuloy ang kanyang pagbubulas dahil nagulat siya nang magbigay galang sa kanya ang tatlong cultivators nagyukod at nagpasalamat ng lubos para sa pagpipinta. Agad na tumayo sila Hao at tumingin kay Biso Wang sinasabi na walang patumpik-tumpik pa dapat nilang dalhin ang napakahalagang pintura sa pintuan ng kanilang guro agad para sa anumang emerhensya. Naguluhan si Lionfen tungkol sa kung anong emerhensya ang tinutukoy nila Hao. Tinanong niya ito kung natatakot ba sila Hao na baka umatras siya sa kanyang salita. Tumawa sila Hao at sinabi kay Lionfen sinabi nila Hao na nakakatawa ang sinabi niya. Kaya natawa rin si Lionfen ngunit mabilis na tumingin sila Hao kay Biso Wang at nag-utos ng may pagkabalisa na dali-daling itago ng maayos ang pintura na ikinagulat niya. Yumuko sila Hao at hinaplos ang kanyang kamao bilang paggalang kay Lionfen bago magpaalam sinabi niya na hindi malilimutan ang kamanghamanghang kabutihan ng araw na iyon at na umaasa silang makinabang at lalong umunlad ang antas ng kultibasyon ni Biso Wang mula sa karanasan ng araw na iyon. Sinabi rin niya na sa susunod, sila ang magiging host at iimbitahan si Lionfen sa isang seremonya ng paghingi ng paumanhin. Habang ang tatlong cultivators ay lumilipad sa kalangitan sakay ng kanilang mga espada, nanatili si Lion sa kanyang bakuran, walang masabi habang tinitingnan sila pataas. Nagtaka si Lionfen kung yun ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang kultibador dahil iniligtas nila si Nani nang hindi naghihintay ng kapalit at ang hinihiling lamang ay isang simpleng draft na pintura. Ngumiti si Lionfen habang pinapalo niya ng magaan sina Zia at Blackie gamit ang magkabilang kamay. Sinabi niya na malinaw na siya ay mas mababa kumpara sa kanilang pag-uugali kaya't hindi na siya nagtaka kung bakit sinabi ng sistema na wala siyang talento upang maging isang immortal na kultibador. Pagkatapos ay tinanong niya si Blackie kung sang-ayon ito sa kanyang sinabi. Tumingala si Blackie sa kanya na may halong pagkalito. Habang lumalalim ang gabi banayad na liwanag ng buwan ang bumalot sa tanawin at ang mga ibon ay lumilipad sa kabundukan kasabay ng pag-alingasaw ng mabangong luto ni Lionfen. Tahimik na nabanggit ni Lionfen na gusto niya talagang maging isang bayani upang makatulong sa mundo. At tumugon naman si Blackie sa pamamagitan ng tahol samantala may isang tao na paakyat sa hagdan at nagtanong kay Luz Shio kung sigurado ba siyang hindi lamang yun panaginip. Naiinis na tumingin si Luz Shio at mariing sinabing sigurado siya at hindi yun panaginip. Tinanong niya kung bakit hindi siya mapagkatiwalaan. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang kamao at mariing tinanong pabalik kung paano siya makakabutas sa foundation building stage kung wala ang tulong ng isang dalubhasa. Lumingon siya sa babaeng nakatayo sa likuran niya at humingi ng opinyon kung maaaring peke lamang ang tinutukoy niyang dalubhasa. Ang babaeng iyon ay ang kanyang ina, na nakatayo ng may kariktan. Tila ba may mga bulaklak na kusang namumukadkad sa paligid niya. Naiinis si Luz Shio habang kinakamot ang ulo at sinabing mula nang ipilit ng kanyang ama na ipakasal siya kina Do at Millie hindi na siya nakakatulog ng maayos sa gabi. Mabigat ang loob niyang naglakad sa harap ng kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina na siya at ang kanyang ama ay tila hindi na makawala sa mga suliraning panloob at panlabas. Tinitigan niya si Luz Shio ng taimtim at sinabing kung ang tinutukoy niyang dalubhasa ay talagang may paraan para malutas ang laro
mabuti yun ngunit habang sasabihin na niya ang kondisyon kung sakaling wala itong paraan na tigilan ang ina ni Lucio sandali. Kumunat ang kanyang noo at bakas ang pag-aalala sa mukha habang nakatingin sa lugmok na si Lucio. Mahigpit niyang sinabi na ang pagpapakasal kay Do at Moy ay tungkulin ito bilang isang prinsesa. Samantala, sa kabilang dako masarap at mamula-mulang karne ang iniihaw atas mabango at nakakaakit ng panlasa si Ziway ang nag-iihaw at nang matapos niyang ihanda, magalang siyang nagtanong kay Lionfin na nakahiga ng kampante sa isang lounger, kung anong lasa ang nais niya. Ipinatong ni Leon ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang baba habang nag-iisip ng malalim. Nakatitig kay Zoe sa harap ng system screen pilit nagdedesisyon kung anong lasa ang pipiliin. Biglang may kumatok sa pintuan na umagaw sa kanyang atensyon, may nagsabing may bisita sila. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya si Lucio, agad niyang tinanggap si Lucio nang may mainit na pagbati. Ngumiti si Lucio at humingi ng paumanhin dahil basta na lamang siya dumalaw pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa kanyang ina at ipinakilala ito kay Lionfin. Mabilis na tumingin si Lionfin sa ina ni Lucio bilang paggalang, ngunit natigilan siya at hindi na ituloy ang kanyang sasabihin. Habang nakatitig sa kagandahang nakamasid din sa kanya, naisip niya kung isa rin ba itong nakatagong eksperto. Nagpakilala ang ina ni Lucio bilang si Jiangsu habang matalim ang tingin na ibinabato kay Lionfin. Nagulat si Lionfin sa ekspresyon nito at inisip na hindi yata siya pala kaibigan. Ngunit kumislap ang kanyang mga mata at ngumiti siya, sapagkat sa kanyang isip, dahil maganda naman ito ayos lang kahit may kaunting tapang o pagiging mabagsik. Ang kanyang dalawang kamay iniunat ni Lionfin ang kanyang mga braso kumumpas at inanyayahan silang pumasok sabay sabing katatapos lang niyang maghanda ng pananghalian. Habang papasok ang tatlo patungo kay Zia na abala pa ring nag-iihaw, lumingon ito kay Lionfin at iniulat na tapos na ang iniihaw. Mabilis na tumakbo si Lionfin pauna sa mga bisita upang sabihan si Zia na may dumating na panauhin. Excited na nagtanong si Zia kung magsasalo ba sila ng pananghalian nang kumpirmahin ito ni Lion. Agad na tugon ni Zia na tila kailangan nilang maghanda ng karagdagang dalawang gamit sa hapag. Habang nag-uusap sina Zoe at Lion, biglang napakunot ang noo ni Jiangsu at tumingin kay Lucio na tila natatakot, sabay turo kay Shoy. Ngunit si Lucio, na tila walang pakialam, ay kumumpas lang ng kamay at sabay sabing pasimpleng sinabi ni Lucio kay Jiangsu na ang mga yun ay simpleng mga kagamitang matatagpuan lamang sa mga tahanan ng mga eksperto. Ipinaliwanag niya na masyado lang itong pinalalaki ni Jiangsu dahil hindi pa niya nakikita ang ganoon noon. Natahimik si Jiangsu nang makita niyang lumapit si Zia kay Lucio, at magalang na bumati rito. Sinasabing ikinagagalak niyang muli silang magkita na pangisi si Lucio at pabirong sumagot na talagang napaka-interesante ni Zia. Nagulat si Jiangsu na tila nawala ang dugo sa kanyang mukha. Sa isip niya anong klaseng kasangkapan si Zia na hindi lang marunong magluto kundi marunong ding mang-asar ng mga babae. Kung ikukumpara ang itinatanging yaman ng dinastiyang Zhencha ay mistulang walang silbi. Ngunit matapos ang ilang sandali ay nakapigil siya ng hininga, ngumiti, at dahan-daang itinok ang ilang hibla ng kanyang buhok sa likod ng tainga. Itinok ni Jiangsu ang buhok sa kanyang tainga at umupo malapit sa inihaw na karne, kasabay ni Lucio. Habang nakatingin napaisip siya na tila may pangangailangan pa ring seryosohin si Lionfin. Si Lucio naman ay yumuko, kinuha ang karne sa patpat, at tinanong si Lionfin kung talagang masarap yon. Biglang humarap si Jiangsu sa kanya na may nakakatakot na mukha, at pinaalalahanan siyang huwag maging bastos kay Lionfin. Nagulat si Lucio at tinuro ang mabilis na pagbabago ng ekspresyon ng kanyang ina. Huminto silang dalawa nang biglang makuha ng boses ni Zia ang kanilang atensyon. Sinabi nitong maganda nga sila, ngunit hindi dapat iyon ang gawing dahilan para husgahan ang kanyang luto. Ipapaalam niya sa kanila mamaya kung ano ang kahihinatnan ng kanilang mga salita ng maagang paghuhusga. Kumislap si Leon habang may kumpiyansang ngiti at sinabi kay Zia na agad nitong ihain ang pagkain para sa dalawang babae. May matinding tingin sa mukha. Tinanong siya ni Zia kung anong lasa ang nais niyang ihain. Nang sabihin ni Lionfin na ihanda ang pinakamasarap, agad itong sumang-ayon at mabilis na hiniwa ang inihaw na karne. Ang kumikislap at makukulay na piraso ng karne ay dumausdos sa plato kasama ng mga pampalasa na lumulutang sa paligid. Ginamit ni Zia ang kanyang kasanayan sa kutsilyo, mabilis na iginagalaw ang mga braso at hinihiwa ang mga pampalasa. Maganda niyang inayos sa plato ang karne kasama ang mga pampalasa, at matapos niyang dagdagan ng kaunting sarsa at caviar,
Naging parang Michelin standard na ulam ang simpleng inihaw na leopard. Pumikit sina Lu Xiu at Zhongzhu habang ninanamnam ang bango na dumadaloy sa kanilang mga ilong. Kumuha si Lu Xiu ng isang hiwa gamit ang chopstick at isinubo ito. Biglang lumaki ang kanyang mga mata sa gulat ng malasahan ang karne. Pinagpawisan siya habang ninunguya ito at pinuri pa. Sinabing matapos itong mayho sa uling ay naging napakabangong kainin. Samantala si Jiangzu naman ay kumuha ng isang piraso gamit ang chopstick at isa pa gamit ang kanyang kamay marahas na kinagat at tumulo ang luha sa kanyang mukha habang sinasabi na lalo pang sumarap ang karne dahil sa samut-saring pampalasang inilagay dito bukod pa roon ito ay malambot, malutong, sariwa, at maanghang isang perpektong halo ng mga lasa na biglang sumabog sa kanyang bibig. Lubos na nilamon ng kasarapan ang dalawang babae at hindi na nila inalintana ang kanilang pagkamagalang habang tuloy-tuloy nilang isinusubo ang karne. Tuwang-tuwa si Lian habang pinagmamasdan sila, at sinabi niyang hindi niya inasahan na magugustuhan nila ang karne ng leopard ng ganoon, hanggang sa maubos ang buong plato. Habang hawak ang isang maganda ang pagkaayos na hiwa ng karne sinabi niya na yun sana ang itinabi niya para sa hapunan ngunit inialok niya ang plato at tinanong kung sino sa dalawa ang nais kumuha nito. Agad na nagtitigan ng masama sina Jiangzu at Lu Xiu na parabang nasa isang duelo habang nag-aagawan kung sino ang unang makakakuha ng inihaw na karne. Biglang nagbago ang tanawin, pareho silang hubot-hubad na tanging ilang tela lamang ang tumatakip sa kanilang katawan na papalibutan ng mga gagandahang bulaklak, habang sabay na iniaabot ang kanilang mga kamay upang sunggaban ang lumilipad na karne. Maya-maya ay bumalik sa normal ang paligid at si Jiangzu ay mabilis na isinubo ang karne gamit ang kanyang mga kamay. Ngumunguya ito ng malakas sa harap niya. Nanginginig sa galit si Lu Xiu habang nagproprotesta na yun ay dapat halata na si Lu Xiu ang unang nakapansin nito. Ngunit biglang sumingit si Lianfen at tinanong ang totoong dahilan ng biglaan nilang pagdating sa kanyang bahay noong araw na yun. Habang si Lu Xiu ay patuloy pa ring nagdadalamhati dahil sa huling piraso ng karne, si Jiangzu naman ay nakabawi na ng kanyang composure nang mapagtanto niyang masyado siyang naabala sa pagkain at halos nakalimutan na nila ang tunay na pakay. Agad niyang sinabi kay Lu Xiu na ipagtapat kay Lianfen ang kanilang totoong pagkakakilanlan. Sa narinig na tauhan si Lu Xiu at naalala ang kanilang pakay agad siyang yumukod sa kanyang ina bilang kumpirmasyon na naiintindihan niya. May seryosong mukha. Umupo si Lu Xiu ng maayos at hinarap si Lianfen sa buong katapatan. Sinabi niya na siya ang panganay na prinsesa ng Qianlongxian Dynasty at nais niyang magbigay ng isang natatanging kahilingan, na siyang tunay na dahilan ng biglaan nilang pagdalaw. Ipinasara ni Lu Xiu ang kanyang mga mata at idinantay ang nakapikit na kamao sa kanyang dibdib habang tapat na ikinumpisal kay Lianfen na hindi niya intensyon na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Tahimik na umupo si Jiangzu sa tabi niya habang patuloy na nagsasalita si Lu Xiu. Sinabihan si Lianfen na huwag mabigla sa kanyang pagbubunyag ng tunay niyang katauhan na sa kabaligtaran ay agad ikinagulat ni Lianfen. Kinabahan ito at sinabi kay Lu Xiu na kung masyadong nakakatakot, hindi na niya kailangang sabihin pa. Ngunit buong taos na tumingin si Lu Xiu kay Lianfen at ipinahayag siya ang prinsesa ng Qianlong Celestial Dynasty na paigtad si Lianfen at agad siyang napausap na parabang hindi niya pinakikinggan si Lianfen sa mga sandaling iyon. Ipinagpatuloy ni Lu Xiu ang kanyang pagsasalaysay. Ikinumpisal na kamakailan lamang ay naupo ang kanyang ama sa trono subalit hindi matatag ang kanyang paghahari. Sila'y nasa kalunos-lunos na kalagayan dahil dalawang makapangyarihang ministro ang may hawak ng kapangyarihan, na parabang hawak nila ang hari sa kanilang palad. Habang nagsasalita muling sumagi sa alaala ni Lu Xiu ang sandaling napilitan ang kanyang ama na pumayag sa ilalim ng pamimilit na ipakasal siya sa anak ng isa sa mga taksil na yun. Kitang-kita pa niya sa isip ang mukha ng kanyang amang labis na nagdurusa habang ang ministro ay naglalakad palayo na may nakakasuklam ng ngisi sa labi. Nagdilim ang kanyang mga mata sa lungkot habang sinabi niya kay Lianfen na ang tanging nais lamang nila ay isang sandali ng kapayapaan. Tahimik na nakatitig si Lianfen sa kanya. Walang mabasa sa kanyang mukha. Habang si Lu Xiu ay nagulat si Lu Xiu na tila hindi man lang nasorpresa si Lianfen. Mahigpit niyang pinisil ang leleyan ng kanyang palda habang nakasabunot ang kanyang mga kamao sa isip niya. Dahil bihasa si Lianfen sa kagubatan, tiyak na kayang-kaya nitong mabasa ang lahat ng sitwasyon. Ngunit nanatiling walang bakas ng pagkabahala si Lianfen. Kinalmot pa niya ang kanyang pisngi habang iniisip na parang naintindihan niya pero hindi rin lubos na naintindihan. Maya-maya ay seryoso na ang kanyang mukha at sinabi niyang kahit hindi siya pamilyar sa kanilang sistemang politikal may isang bagay na malinaw sa kanya. Napangisi siya at idinagdag na ang narinig niya ay parang balangkas lang ng isang drama.
Napamulagat sina Lu Xiu at Jiang Zhu, hindi nila alam kung aling kwento o drama ang tinutukoy ni Lianfen. Samantala napatawa ito at may kislap ng kasabikan sa kanyang mga mata habang sinasabi na marami na siyang nakitang iba't ibang bersyon ng ganitong kwento ng pagpapalit ng dinastiya. Lubhang nabigla sina Lu Xiu at Jiang Zhu nang marinig yun at si Lu Xiu ay labis na natigilan sa sobrang balitang yon. Mahiyain siyang yumuko at sinabi na tila tama ang naging desisyon niya na humingi ng tulong kay Lianfen at buong ginhawang idinugtong na siya ay ligtas na. Tahimik na pinagmasdan ni Lian si Lu Xiu na nanginginig, para bang malapit ng maiyak habang tinatapik siya ng kanyang ina sa balikat. Tinitigan ni Lianfen si Lu Xiu nang may pag-asang marinig pa ang susunod na sasabihin. Iniisip kung gaano kalaking hirap ang dinanas ng isang batang gaya niya nang ipakasal siya ng sarili niyang ama. Pinakalma niya si Lu Xiu, sinabihan na huwag mag-alala at ikwento ang lahat ng detalyado. Itinaas pa niya ang kamao at kumislap ang kanyang mga mata sa pananabik habang sinasabi na nakahanda na siya ng iba't ibang paraan para tulungan siyang makapagdesisyon. Nagtaka si Lu Xiu kung bakit ganoon ka-excited ang hitsura ni Lian. Muling nagsimulang magpaliwanag si Lu Xiu. Ang mga pangunahing puwersa sa mundong immortal ay nahahati sa dalawang malalaking grupo, ang Celestial Dynasty at ang mga sektang makapangyarihan.